Parehong nakaantabay ang mga Duterte supporters at mga pamilya ng drug war victims sa depensa ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline na balitang yan, si News 5 Vigilante Mac Ortiz. Mac, ano na ang sitwasyon ngayon ng parehong panig na ito? Julius, lunchtime dito ngayon sa ICC at sa ngayon wala tayong nakitang mga anti-Duterte supporters dito sa area. Pero from my right siguro, like mga 10 to 15 meters, andun nakaset up yung mga pro-Duterte supporters. At bago tayo mag-live dito, nakita natin na sila ngayon ay kumakain. Julius? Mac, ano ang reaksyon ng pamilya ng EJK victim sa depensa ng defense team nga nitong si Duterte? Kaninang umaga, nung nakausap natin yung mga kamag-anak ng biktima, sinasabi nila na sila ay kinakabahan, sila ay natatakot, tapos siguro mga 3-4% daw na yung positive sila na matutuloy sa trial yung yung trial ni former President Rodrigo Duterte. Mac, may kumalat din na edited photo ng mga EJK families. 3 kababaihan to na naka-luxury bags na sabi nga ni Angela Lagunsad Castro ay galing sa kanyang photo na na-edit. No? Meron na bang reaksyon ang mga kababaihan nito na napicturan doon sa sa kumakalat na photo? Julius, sa pamilya ng mga drug war victims, wala na raw maiba to ang mga Duterte supporter, kaya minamanipula na daw nito ang narrative. Pero sa kabila niyan, mananatili raw silang nananawagan ng hustisya para sa kanilang mga yumaong kamag-anak. Pakinggan natin ang mga pahayag ng pamilya. Mas makikita naman po natin na wala na silang ibang ginagawa kung hindi manipulate yung statements namin, yung images po namin. And to discredit yung totoong panawagan ng mga pamilya ng biktima, which is para ilatag yung katotohanan at manawagan para sa hustisya. Alright, maraming salamat. News 5 Vigilante Mac Ortiz mula sa The Hague, Netherlands. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.